Kamusta mga kaibigan? Ako si Pinoy Mr. Nightmare at dala ko sa inyo ang mga tunay na kwentong katatakutan na siguradong magpapapikit sa inyo o baka magpapuyat. Pero bago natin simulan, sabihin nyo nga sa comments, saan kayo nanonood ngayon at anong oras na diyan? Huwag kalimutang i-like ang video na to at mag-subscribe sa channel. Isipin mong pumasok ka sa isang luma, inabandonang ospital. Hindi lang ito walang laman, kundi puno ng mga nakalimutang buhay, mga bulong ng sakit at tahimik na sigaw. Paano kung nagpasya kang galugarin ito umaasa na makahanap ng kwento, ngunit sa halip, ang ospital ang nakahanap sa iyo? Ang lumang ospital ng San Lazaro ay nakatayo na parang kalansay na tanod laban sa mapusyaw na kalangitan ng Maynila. Ang dati nitong puting harapan ay naging batik-batik na canvas ng dumi at pagkasira. Ang mga baging kasing kapal ng mga sawa ay bumibigti sa mga basag nitong semento at ang mga basag na bintana ay nakatitig na parang walang buhay na mga mata, sumasalamin sa huling bakas ng namamatay na araw. Ibinulong ng mga lokal ang mga kwento ng pagsasara nito. Ilang dekada na ang nakalipas. Hindi dahil sa mga problemang pinansyal o integridad ng istruktura, kundi dahil sa isang bagay na mas masama. Isang bagay na lumubog sa mismong pundasyon at tumangging palayasin. Sabi nila, isinumpa ang lupa sa ilalim nito. Isang lugar kung saan ang mga sinaunang sama ng loob ay matagal nang nagpapahingalay bago pa man naitayo ang unang bato ng ospital. Para kay Elias, isang bata at ambisyosong gumagawa ng dokumentaryo, ang mga bulong na ito ay hindi hadlang kundi tawag ng sirena. Hinahanap niya ang hilaw, mailap na diwa ng takot, ang uri na malalim na tumatatak sa kaluluwa ng Pilipino na isinilang mula sa pamahiin, makasaysayang trahedya at malalim na paggalang sa di nakikita. Ang kanyang mga naunang maikling pelikula, Sa Ilalim ng Puno ng Balete at Ang Umiiyak na Balon ng Sagada, ay umani ng kritikal na pagkilala para sa kanilang atmospheric na paglalarawan ng mga lokal na alamat. Ngunit si Elias ay naghahangad ng isang bagay na mas malalim, isang bagay na tunay na yayanig sa madla hanggang sa kaibuturan. Ang kanyang kasalukuyang proyekto, Mga Alingaw-ngaw ng Inabandon na, ay naglalayong makuha ang nakakapanindig balahibong pang-akit ng mga pinagmumultuhan na lugar sa buong kapuluan. Ang San Lazaro na may madilim na kasaysayan ng mga epidemya, bulutong, kolera, ang Spanish flu, mga kalupitan sa digmaan at hindi mabilang na hindi naitalang pagkamatay, ay ang magiging kanyang obra maestra, ang tiyak na paggalugad ng isang pambansang sugat. Hindi siya nag-iisa. Ang kanyang sound engineer, si Leo, isang pragmatikong lalaki, sa kanyang huling bahagi ng 30 na may hilig sa mahal, makabagong kagamitan sa audio at isang malusog na dosis ng pag-aalinlangan, ay nagsiset up na ng kanilang recording gear. Si Leo ay naniniwala sa mga frequency decibel at napatunayan na data, hindi sa mga espiritu. Gayunpaman, kahit ang kanyang karaniwang matatag na mga kamay ay tila bahagyang nanginig habang inaayos niya ang parabolic microphone.
Sa likod nila, si Maya, ang kanilang maliit ngunit matalas na mananaliksik, ay doblet sinek ang kanyang makapal na tumpok ng mga tala. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng nerbiyos na pagkasabik na nagkubli sa panginginig ng kanyang mga daliri. Siya ang nakahukay sa mga pinaka-nakakagambalang ulat. Mga nurse na nawala ng walang bakas, mga pasyente na namatay na sumisigaw ng hindi nakikitang pagpapahirap, mga doktor na nagkasakit ng hindi maipaliwanag na kabaliwan, at isang malaganap, nakakasakal na lamig na lumalaban sa init ng tropiko. Isang lamig na tila nagmumula sa mismong mga bato ng gusali. Sigurado ba tayo dito, Elias? Ang boses ni Leo na karaniwang matatag ay may panginginig na hindi mapagkakamalan. Hinayos niya ang mikropono sa kanyang stand. Ang pagkalansing ng metal ay hindi natural na malakas sa papalapit na katahimikan na agad na nilulunok ng malawak na kawalan ng laman ng nabubulok na istruktura. Ang mga kwento, hindi lang yan mga kwentong kutsero, alam mo. Sabi ni lola ko, isinumpa na ang lugar na ito matagal na bago pa man naitayo ang ospital. May kinalaman sa isang nakalimutang libingan at isang sumpa na sinira. Ngumiti lang si Elias, may ningning ng kagalakan sa kanyang mga mata na halos kapabayaan. Yan mismo ang dahilan kung bakit tayo narito, Leo. Para paghiwalayin ang katotohanan sa alamat. Para hanapin ang katotohanan. Para hubarin ang mga patong ng alamat at makita kung ano talaga ang nakatago sa ilalim. Binuhat niya ang kanyang vintage na 16mm camera. Ang bigat nito ay isang nakakapanatag, pamilyar na presensya sa kanyang mga kamay. Mas gusto niya ang hilaw, magaspang na aesthetic ng pelikula. Naniniwala na mas totoo, mas damdamin nitong nakukuha ang kaluluwa ng isang lugar kaysa sa sterile na digital recording. Bukod pa rito, dagdag niya, na binaba ang kanyang boses sa isang lihim na bulong. Mas nakakatakot ang mga kwento, mas maganda ang pelikula, di ba? Pumasok sila sa isang malaking butas sa isang kinakalawang na bakod na yero. Isang pansamantalang pasukan na tila hindi isang paanyaya, kundi isang sugat sa nabubulok na perimeter ng ospital. Kaagad na bumigat ang hangin, makapal sa amoy ng alikabok, amag at kung ano pa. Isang bagay na metal at bahagyang matamis tulad ng luma, tuyong dugo o marahil ang naiwan na esensya ng hindi mabilang na sakit. Ang pangunahing pasukan, isang malaking arko noong una ay barado na ngayon ng mga labi, bumagsak na bato at matigas na damo. Sumiksik sila sa isang pintuan sa gilid. Ang mga bisagra nito ay umungol na parang pinahihirapan na mga kaluluwa na nagpoprotesta sa kanilang panghihimasok. Sa loob, ang katahimikan ay ganap, isang mabigat na kumot na nagpapalubog maging sa paghampas ng kanilang mga sapatos sa basag na salamin at nahulog na plaster. Ang sinag ng buwan na dumaan sa marumi, basag na mga bintana ay nagbato ng mahaba, baluktot na mga anino na sumasayaw sa bawat bahagyang paggalaw na nagpapabago sa mga karaniwang bagay sa mga halimaw na caricature. Ang dating masiglang lobby ay isang libingan ng mga nakataob
na wheelchair, kinakalawang na IV stand, at punit-punit na mga tala ng medical na nakakalat na parang nakalimutang dasal. Bawat kupas na dokumento ay patunay ng isang buhay na dumaan sa mga bulwagang ito. "Sige team," bulong ni Elias. Ang kanyang boses ay mahina, halos may paggalang, na parang ang pagsasalita ng masyadong malakas ay magpapagising ng isang bagay na natutulog. "Manatili tayong magkasama. Leo, i-set up mo ang mga ambient mic dito. Subukang kuhanin ang natural na acoustics ng espasyong ito. Maya, bantayan mo ang anumang hindi pangkaraniwan, anumang nagpapatunay sa mga alamat, at sa ngalan ng Diyos, huwag kayong magkalayo." Habang masusing inilalagay ni Leo ang kanyang sensitibong mikropono, ang kanyang noo ay nakakunot sa pagtutok. Kinuha ni Maya ang isang maliit, sirang notebook. Ang mga pahina nito ay puno ng kanyang masusing pananaliksik. Ang mga pinakamadalas na ulat ay nagsasabi tungkol sa pediatric ward. Sa ikatlong palapag, bulong niya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig, na parang takot siyang abalahin ang nakakasakal na katahimikan. Sabi nila, ang mga espiritu ng mga bata na namatay noong epidemya ng kolera, hindi sila umalis, at ang morgue, siyempre, palaging ang morgue. Ngunit meron ding paulit-ulit na pagbanggit sa lumang operating theater sa ikalawang palapag, kung saan isang partikular na malupit na doktor ang sinasabing nagsasanay noong digmaan. Nilabasan ng Elias ang ginaw sa kabila ng kanyang pagmamalaki. Nagtuon siya sa kanyang camera, inaayos ang aperture. Kinukunan ang isang kuha ng isang kupas na sapatos ng bata na nakakalat sa mga labi, isang nakakabagbag damdaming relikya ng isang buhay na biglang nagwakas. Halos marinig niya ang mahina, mala espiritu na tawanan ng mga bata, isang tunog na mabilis na naglaho sa nakakasakal na katahimikan na palitan ng mahina, nakakagambalang tunog ng pagtulo ng tubig sa kung saan sa loob ng gusali. Umakyat sila sa malaking hagdanan. Ang dating makinang na marmol na mga baitang ay bitak-bitak, basag at mapanganib. Ang bawat pagkaluskos ng kahoy, bawat kaluskos ng isang malayo na daga na pinatindi ng nakakasakal na katahimikan ay nagpatalon sa kanila. Ang kanilang mga nerbiyos ay napakahigpit. Sa ikalawang palapag, nakita nila ang mga hilera ng mga silid ng pasyente. Bawat isa ay isang maliit na tablo ng pagkawasak. Mga kama na walang sapin, nabubulok na mga kutsyon, at mga medical na chart na nakabitin sa mga kawit. Ang tinta nito ay kupas at hindi na mabasa, parang mga nakalimutang epitaph. Ang hangin dito ay kapansin-pansin na mas malamig, na may mahina, may sakit na matamis na amoy na hindi matukoy ni Elias. Kinukunan ni Elias ang lahat. Ang kanyang kamera ay isang nagugutom na mata na sumisira sa pagkabulok, na idinodokumento ang mabagal, di maiwasang pagsuko ng mga istrukturang gawa ng tao sa kalikasan at oras. Lumapit siya sa isang kupas na drawing sa dingding, isang magaspang na paglalarawan ng bata ng isang nakangiting araw na nabahiran na ngayon ng dumi at kung ano ang mukhang tuyong dugo. Na-imagine niya ang maliit na kamay na nag-drawing nito,
ang inosenteng pag-asa na minsan ay pumuno sa silid na ito na napalitan na ngayon ng isang di matatawarang bigat ng kalungkutan. Naramdaman niya ang isang malalim na pakiramdam ng melankolya, isang pauna sa terror na unti-unting humihigpit. Habang lumalalim sila sa ikalawang palapag, nagsimula ang isang kakaibang kababalaghan. Ang kanilang mga flashlight na ganap na naka-charge kanina ay biglang kumukurap-kurap na nagbato ng mga palok-sulokso at nakakalito na anino. Ang audio recorder ni Leo ay nagsimulang maglabas ng isang mababa, garalgal na tunog sa kabila ng kanyang mga pagtatangka na ayusin ang mga setting. Interference, bulong niya, ngunit ang kanyang boses ay walang pagtitiwala. Bigla, huminga si Maya na itinuro ang nanginginig na daliri sa isang bahagyang nakabukas na pinto. Tingnan nyo. Sa pagitan ng puwang, nakita nila kung ano ang tila isang lumang operating theater. Isang kinakalawang, malakalansay na operating table ang nangingibabaw sa gitna ng silid. Ang mga strap nito ay nakabitin na parang nakalimutang pangkabit. Ngunit hindi ang mesa ang nakakuha ng kanilang atensyon. Sa maruming sahig na nakaayos sa isang magaspang na bilog ay ilang maliliit tuyong buto ng hayop. At sa gitna ng bilog, isang nag-iisang kumukurap-kurap na kandila na imposibleng hindi gumagalaw, na sumusunog ng mahina, lunti ang apoy. May tao dito, bulong ni Elias. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Kamakailan lang. O nandito pa rin, dagdag ni Leo. Ang kanyang mga mata ay balisa na sumusulyap sa madilim na pasilyo. Ang hangin sa operating theater ay tila may karga, mabigat sa isang hindi nakikitang presensya. Si Maya, gayunpaman, ay tila naakit dito. Binanggit ng mga kwento ang mga ritual. Huminga siya, ang kanyang mga mata ay malaki na may halong takot at pagkamangha sa akademya. Mga eksperimento, hindi lang medikal, mas madidilim. Habang maingat silang papalapit sa pintuan, ang apoy ng kandila ay biglang sumiklab na nagbato ng mga nakakatakot na anino na sumasayaw ng ligaw sa mga dingding. Pagkatapos ay namatay na may isang sumitsit na inilubog ang silid sa mas malalim na kadiliman. Isang mahina, matalim na amoy tulad ng sinunog na handog ang lumabas. Umalis na tayo dito, Pilitimis. Diaido, pilit ni Leo na humihila sa manggas ni Elias. Hindi lang ito multo, ito ay ibang bagay. Si Elias, bagaman nabalisa, ay nakaramdam ng paggulong ng adrenaline. Ito ay hindi inaasahan, isang bagong layer sa horror. Kinuhanan niya ang pintuan. Kinukuha ang nananatiling amoy ng takot. Ipinagpatuloy nila ang kanilang pag-akyat. Ang pakiramdam ng pagiging pinapanood ay lumalaki sa bawat hakbang. Ang ikatlong palapag ay mas malamig kaysa sa mga naunang palapag. Ang hangin ay makapal na may halos nararamdaman na kalungkutan. Ang pediatric ward ay isang labyrinth ng maliliit na silid. Bawat isa ay may maliit na kama. Ang ilan ay pinalamutian ng kupas na kalimutang mga laruan. Isang rocking horse na nawawalan ng isang mata
ay nakatayo ng nakakatakot sa gitna ng isang silid, bahagyang gumagalaw sa tahimik na hangin na parang isang banayad na simoy ng hangin ang nagtutulak dito. Ito na, huminga si Maya, ang kanyang boses ay mahina. Ang ward ng kolera, sabi nila, ang mga bata dito ay pinaghiwalay, madalas na nakalimutan sa kanilang huling sandali. Habang kinukunan ni Elias, nagsimula ang isang mahina, maindayog na pagkaluskos. Creak, creak, creak. Ito ang rocking horse. Unti-unti itong gumagalaw pabalik-balik, mabagal sa simula. Pagkatapos ay bumibilis ang momentum na parang isang hindi nakikitang bata ang sumasakay dito na lalong nagmamadali. Ang tunog ay pumuno sa nakakasakal na katahimikan, isang nakakatakot na oyaye. Hinubad ni Leo ang kanyang headphone, maputla ang mukha, malaki ang mata sa purong takot. Hindi, bulong niya. Dahan-dahang umatras, nabunggo ang isang kinakalawang na IV stand. Hindi ito hangin, hindi ito pusa. Ito ay imposible. Si Elias, sa kabila ng tumataas na takot sa kanyang tiyan, ay pinilit ang sarili na magpatuloy sa pagkuha ng pelikula. Ito ang kuha. Ito ang patunay. Hawak niya ng matatag ang kamera, nanginginig ng bahagya ang kanyang mga kamay. Ang viewfinder ay isang bintana sa bangungot. Nagpatuloy ang rocking horse sa kanyang nakakatakot na sayaw. Ang nag-iisang mata nito ay tila nakatitig sa kanila, isang tahimik, nagpaparatang na titig. Pagkatapos, isang maliit na manika na porselana, nakahiga ng nakaharap sa katabing kama, ay dahan-dahan, masakit na inikot ang ulo nito. Ang mga pininturahan nitong mata, basag at kupas, ay nakatitig sa kanila ng may nakakabahala na intensity, isang walang laman na titig na tila tumagos sa kanilang mga kaluluwa. Habang umiikot ang ulo nito, isang mahina, halos hindi mahahalata na bulong ang lumabas mula rito. Napakahina para maunawaan, ngunit walang duda na naroroon. Isang pigil na hininga ang lumabas sa labi ni Maya. Tara na, Elias. Pakiusap, hindi tayo dapat nandito. Sa wakas ay ibinaba ni Elias ang kanyang kamera, ang kanyang puso ay humihingal sa kanyang mga tadyang na parang isang nakulong na ibon. Bumigat ang hangin, pinipilit silang bumaba na sinasakal sila. Isang malamig na bugso ng hangin na mahinang umaamoy ng formaldehyde at kung ano pa, isang bagay na may sakit na matamis at nakakasakal tulad ng nabubulok na mga bulaklak ang humihip sa ward. Bagaman ang bawat bintana ay nakakubli o basag na walang malinaw na daanan para sa isang simoy ng hangin. Pagkatapos ay narinig nila ito, malinaw at nakakapanindig balahibo. Isang bulong ng bata sa likod lang nila, napakalapit na tila isang hininga sa leeg ni Elias. Mama, init. Umiikot sila. Wala. Tanging ang walang laman, nabubulok na pasilyo na umaabot sa hindi malalampasan na kadiliman. Iyon na nga. Halos isigaw ni Leo, nagganap na nawalan ng kontrol sa sarili. Sumugod siya sa hagdan,
Ang sinag ng kanyang flashlight ay tumalon ng ligaw. Si Maya na lumuluha, ang kanyang pagkamangha sa akademya ay ganap na nawala dahil sa primal na takot ay sumunod sa kanya ng walang pag-aalinlangan. Sandaling nag-alinlangan si Elias. Ang kanyang instinct bilang filmmaker ay nakikipaglaban sa primal na takot. Nais niyang manatili upang mas kuhanin pa, upang maunawaan. Ngunit ang bulong, napakalapit, napakatotoo, ay labis. Lumingon siya at tumakbo. Ang maindayog na pagkaluskos ng rocking horse ay umaling-aungaw sa likuran niya. Isang nakakatakot na oyayi na nangako ng walang hanggang pagpapahirap. Sila ay natumba sa hagdan. Ang kanilang mga flashlight ay tumatalbog ng ligaw na nagtatapon ng mga kakaibang anino na tila sumusugod sa kanila mula sa bawat sulok. Nang marating nila ang ikalawang palapag, isang biglaan, nakakabingi na pagbagsak ang sumabog mula sa itaas, na sinundan ng isang ingay ng nababasag na salamin at kung ano ang tunog ng mabigat na bakal na kumakayod sa semento. Ito ay tunog ng libu-libong basag na bote na sinundan ng isang garalgal, hindi makataong ungol na tila pumunit sa mismong istruktura ng gusali, isang tunog ng purong, walang halong paghihirap at galit. Ang morgue, sigaw ni Maya na naaalala ang mga kwento. Sabi nila, ang doktor na nag-eksperimento sa mga patay. Ang kanyang espiritu ay nagmumulto sa morgue at ang mga katawan ng kanyang mga biktima. Hindi na sila lumingon pa. Lumabas sila sa gilid na pinto. Humihingal, ang lamig ng hangin sa gabi ay isang welcome na ginhawa sa kanilang pawis na balat. Bagaman, hindi ito nagbibigay ng labis na ginhawa laban sa ginaw na bumalot sa kanilang mga buto. Hindi sila tumigil sa pagtakbo hanggang sa marating nila ang kanilang van na nakaparada ng delikado sa damuhang kalsada. Ang mga gulong nito ay bahagyang lumubog sa malambot na lupa. Kinapa ni Leo ang mga susi, nanginginig ang kanyang mga kamay kaya halos hindi niya maipasok ito sa ignition. Nag-sputter ang makina pagkatapos ng ilang masakit na pagsubok. Bawat nabigo na pagtatangka ay nagpapahaba ng kanilang pagpapahirap. Habang papalayo sila, sumulyap si Elias sa ospital. Sa isa sa mga basag na bintana sa ikatlong palapag, nakita niya ito. Isang mabilis na sulyap ng isang maliit, maputlang mukha. Ang mga mata nito ay madilim at walang laman. Nakatitig ng diretso sa kanila, isang tahimik na akusasyon. At sa tabi nito, isang mas matangkad, malabo na figura. Hindi malinaw ngunit walang duda na nagbabanta. Ang anyo nito ay tila nabubuo mula sa mismong kadiliman ng gusali. Hindi ito biktima, ito ay isang maninila. Nagmaneho sila ng tahimik sa loob ng mahabang panahon. Ang tanging tunog ay ang pag-ingay ng makina at ang kanilang mga humihingal na hininga. Ang paunang pagdami ng adrenaline ay unti-unting nagbigay daan sa isang malalim hanggang buto na takot. Isang nakakapanindig balahibong pagkaunawa na lumabag sila sa isang kaharian na higit sa kanilang pag-unawa. Nakuha. May nakuha tayo, di ba? Sa wakas ay nagawa ni Elias na mautal. Ang kanyang boses ay paos, isang desperadong pagtatangka
na kumapit sa propesyonal na layunin na nagdala sa kanila doon. Umiling si Leo na mahigpit na humahawak sa manibela, kaya namutla ang kanyang mga kamao. Hindi ko alam kung ano ang nakuha natin, Elias, ngunit hindi lang ito isang bagay. Ang lugar na iyon, buhay ito at ayaw nito na tayo ay naroroon. Gusto nito na tayo ay nasa loob. Si Maya na nakayukod sa likod na upuan ay tahimik na humihikbi. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga kamay. Ang bulong, "Mama, init." Sabi nila ang mga bata na namatay sa kolera. Nagdusa sila sa matinding lagnat. Palagi silang mainit at ang doktor, ang pangalan niya ay Dr. Alvero. Kilala siya sa kanyang hindi orthodox na pamamaraan kahit noong digmaan. Sabi nila, nagsagawa siya ng mga eksperimento sa mga buhay at patay. Sinusubukang humanap ng lunas sa kolera, ngunit ang kanyang mga pamamaraan ay barbaric. Naramdaman ni Elias ang malamig na takot na bumalot sa kanyang tiyan. Idinaing niya ito bilang isang panlilinlang ng isip, isang likha ng takot. Ngunit ang mga salita ni Maya ay nagbigay dito ng nakakapanindig balahibong konteksto na pinaghalo ang supernatural sa makasaysayang kalupitan. Ang rocking horse, ang manika, ang bulong. Hindi ito mga random na pangyayari. Ito ay mga manifestation, desperadong mga pakiusap mula sa mga hindi matahimik na kaluluwa na nakulong sa mga nabubulok na pader na iyon at marahil ang masamang presensya ng kanilang mananakop. Bumalik sa kanilang inuupahang apartment. Ang footage mula sa kamera ni Elias ay isang nakakatakot na patunay sa kanilang karanasan. Gumalaw ang rocking horse, umikot ang ulo ng manika, at sa isang particular na nakakapanindig balahibong kuha, isang mahina, translucent na balangkas ng isang maliit na kamay ang tila umabot mula sa mga anino na nag-aanyaya. Mas malala pa ang mga audio recording. Sa gitna ng static at ambient na tunog ng lumang gusali, nakuha ni Leo ang malinaw, mahina na tunog ng iyak ng sanggol na sinundan ng nakakapaanindig balahibong bulong, "Mama, pinit." At pagkatapos, ang garalgal na ungol na nagpatakas sa kanila. Ngunit mayroon pang iba, isang bagay na hindi napansin ni Leo sa init ng sandali. Isang mababa, maindayog na pag-awit, halos subliminal, na nakabaon sa ilalim ng iba pang mga tunog na parang isang madilim na dasal. Ang proyekto, mga alingaw-ngaw ng inabandona ay hindi kailanman natapos. Sinubukan ni Elias na i-edit ang footage upang maunawaan ito, ngunit sa bawat panunood niya, naramdaman niya ang malamig na presensya ng ospital na gumagapang sa silid, isang nakakasakal na yakap. Nagsimula siyang pangungutin. Ang maputlang mukha ng bata, ang rocking horse na walang katapusang gumagalaw, ang nakakasakal na amoy ng formaldehyde, at ang nakakapanindig balahibong maindayog na pag-awit. Nakikita niya ang mga anino sa kanyang peripheral vision. Naririnig ang mga bulong kapag walang tao sa paligid, mga bulong na tila tumatawag sa kanyang pangalan. Si Leo, isang siyentipiko, ay naging malungkot.
ang kanyang pag-aalinlangan ay ganap na napalitan ng isang pinagmumultuhan, malayo na tingin sa kanyang mga mata. Ibinenta niya ang lahat ng kanyang mamahaling kagamitan sa tunog na sinasabing hindi niya na kayang makinig ng kahit ano pa, na ang mundo ay napuno na ngayon ng napakaraming nakakagambalang frequency. Bumalik siya sa kanyang probinsya, naghahanap ng kapanatagan sa pamilyar na init ng kanyang pamilya, malayo sa mga nakakapanindig balahibong aling-aungaw ng mga inabandonang lugar ng Maynila. Ngunit ang kapayapaang hinahanap niya ay hindi dumating. Ang kanyang pamilya ay nag-ulat ng lalong hindi regular na pag-uugali. Siya ay tumitig ng blanko sa mga dingding, nagbubulungan sa kanyang sarili at madalas na nagrereklamo ng isang hindi matitiis na pagtunog sa kanyang mga tainga, isang tunog na siya lang ang makarinig. Isang gabi, nakita siya sa kanyang silid, nakayukod sa posisyon ng sanggol. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mga tainga, sumisigaw tungkol sa mga boses. Dinala siya sa isang mental institution, isang anino ng kanyang dating sarili, habang buhay na pinahihirapan ng mga tunog na kanyang nakuha. Si Maya, ang mananaliksik, ang pinakanahihirapan. Ang enkwentro sa San Lazaro ay hindi lamang siya tinakot. Ito ay nagpasiklab ng isang mapanganib na obsession. Siya ay kinain ng kasaysayan ng ospital, na binubusisi ang mga lumang clipping ng pahayagan, maalikabok na mga medical na journal, at hindi kilalang mga dokumento sa kasaysayan sa mga archive at aklatan sa buong lungsod. Natuklasan niya ang mas nakakatakot na mga detalye. Hindi lamang ang mga epidemya ng kolera, kundi isang serye ng mga misteryosong pagkawala ng mga pasyente at kawani noong 1940s, partikular sa panahon ng pananakop ng Hapon. Ang mga pagkawala na ito ay hindi kailanman opisyal na sinisiyasat, na itinuring na kaguluhan sa digmaan. Natuklasan niya ang mga pira-pirasong ulat ng isang lihim na lipunan na pinaniniwalaang nagpapatakbo sa loob ng mga dingding ng ospital, na nagsasagawa ng mga baluktot na ritual sa ilalim ng pagkukunwari ng medikal na pananaliksik, na naghahanap upang pahabain ang buhay sa pamamagitan ng hindi natural na paraan, gamit ang mga namamatay bilang kanilang mga hindi sinasadyang paksa. Si Dr. Alvero, sa huli, ay hindi lamang isang malupit na doktor, kundi isang pangunahing figura sa lihim na grupong ito. Ang kanyang dating maliwanag na mga mata ay lumalim, ang kanyang balat ay namutla, at madalas niyang banggitin ang pakiramdam ng isang patuloy, hindi matitiis na lamig kahit sa mainit na init ng lungsod. Naniniwala siya na ang ospital ay hindi lamang pinagmumultuhan ng individual na mga espiritu, kundi ng isang kolektibong entidad, isang masamang kamalayan na isinilang mula sa mga siglo ng paghihirap at madilim na gawain, isang parasitikong puwersa na kumakain ng kawalan ng pag-asa at takot. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa ospital na parang isang buhay na nilalang, isang masamang nilalang
na kumakain ng kawalan ng pag-asa at na pinili sila nito hindi lamang upang takutin sila kundi upang kuhain sila. Isang umaga, nakita ng kanyang may-ari ang kanyang apartment na walang laman. Isang solong tala ang naiwan sa kanyang mesa, nakasulat sa isang balisang kamay. Tinatawag nila ako pabalik. Ang mga bata, kailangan nila ako. At ang doktor, may bago siyang eksperimento. Kailangan kong umalis. Ang katotohanan ay, naroon, Elias, hindi lang ito multo, ito ay isang pag-ani. Hindi na siya nakita muli. Ang kanyang pagkawala ay nagpapakita ng mga nawala na pinakamaingat niyang sinaliksik. Si Elias na naiwan mag-isa sa mga nakakatakot na alaala, sa hindi na-edit na footage, at sa nakakapanindig balahibong kapalaran ng kanyang mga kasamahan, ay naramdaman ang nakakasakal na presensya ng ospital na lumalapit sa kanya. Alam niya na may katiyakan na nagpalamig sa kanya hanggang sa buto, na hindi lamang siya nagpelikula ng isang pinagmumultuhan na lugar. Nag-ambala siya ng isang bagay na sinauna at mapaghiganti, isang bagay na naghihintay ng mga bagong daluyan. Ang mga espiritu ng San Lazaro ay hindi nakakulong sa mga nabubulok na pader nito. Sinundan siya ng mga ito na nakakapit sa kanya na parang balabal, isang parasitikong pagkakabit. Sinubukan niyang sirain ang footage upang burahin ang ebidensya ng kanilang nakakatakot na engkwentro, upang putulin ang koneksyon, ngunit hindi niya magawa. Ito ay isang morbid na pagkahumaling, isang masamang koneksyon sa horror na nasaksihan niya, isang desperadong pag-asa na kung naiintindihan niya ito kahit papaano ay makalaya siya. Naramdaman niyang obligado siyang panatilihin ito, isang patuloy na paalala ng manipis na kurtina sa pagitan ng kanilang mundo at ng susunod. At isang nakakapanindig balahibong patunay sa kanyang sariling kabaliwan. Lumipas ang mga taon. Tinalikuran ni Elias ang kanyang karera sa paggawa ng pelikula. Hindi makatakas sa pakiramdam na ang bawat lente na tinitingnan niya, bawat mikropono na hawak niya, ay lalo lamang magpapalakas sa di nakikita na ginagawa siyang isang parola para sa masama. Naging reclusive siya, nakatira sa isang maliit, madilim na apartment. Ang hindi na-edit na mga reel ng San Lazaro ay nakatago sa isang nakalock, lead-lined na kahon sa ilalim ng kanyang kama, na parang ang pisikal na hadlang ay makakaprotekta sa kanya mula sa espiritual. Minsan, sa gitna ng gabi, maririnig niya ito, ang mahina, maindayog na pagkaluskos ng isang rocking horse na lumalakas, lumalapit. At pagkatapos, isang bulong ng bata sa tabi lang niya, mahina at pilit. "Mama, init, sumama ka na." Hihilahin niya ang kumot ng mas mahigpit, nanginginig ang kanyang katawan. Alam na ang mga alingaw-ngaw ng San Lazaro ay magmumulto sa kanya hanggang sa kanyang huling hininga. Ang ospital ay hindi lamang inabandona. Ito ay isang buhay, humihinga na entidad ng kalungkutan, paghihirap at masamang hangarin, at inangkin nito sila isa-isa bilang sarili nito. Siya na lang ang natira, naghihintay ng kanyang pagkakataon na sumali sa koro ng mga bulong
sa loob ng mga nabubulok nitong pader upang maging isa pang paksa sa walang hanggang eksperimento ni Dr. Alvero. Ang katotohanan na hinanap niya ay hindi lamang natagpuan. Natagpuan siya nito at tumanggi itong bumitaw. Ang mga espiritu ng San Lazaro ay hindi kontento sa kanilang walang laman na tirahan. Naghahanap sila ng kasama, isang nakakapanindig balahibong pagpapatuloy ng kanilang walang hanggang pagpapahirap na hinihila ang mga buhay sa kanilang malamig, tahimik na mundo. At alam ni Elias na may nakakatakot na katiyakan na nauubos na ang kanyang oras at na ang pelikulang ginawa niya ay hindi isang dokumentaryo kundi isang recruitment video, isang huling nakakapanindig balahibong paanyaya sa susunod na biktima. Ang horror ay hindi lamang sa nakaraan. Ito ay isang salot na kumakalat sa mismong pagkukwento nito na magpakailanman na nagbubuklod sa mga naglakas loob na makinig sa mga bulong ng San Lazaro. Ang mga pahayagan ay luma at dilaw na, mahinang umaamoy ng nakalimutang alikabok at murang tinta. Si Sofia Reyes, isang matalas ang mata na freelance journalist sa kanyang huling bahagi ng 20, ay sinundan ng kanyang daliri ang malabong larawan ng crew ni Elias. Ang kanilang mga mukha ay sumisikat sa isang sabik, halos walang ingat na optimismo. Mga filmmaker, nawala pagkatapos siya sa atin ang inabando ng ospital. Sigaw ng headline na sinundan ng mas maliit na caption, San Lazaro, lugar ng maliwanag na pagkawala. 2 taon na ang nakalipas mula nang mawala si Elias at ang kanyang team, at ang opisyal na ulat ay nananatiling nakakainis na malabo. Isang pinaghihinalaang aksidente, isang trahedya na pagkakamali sa isang mapanganib, abandonadong gusali. Ngunit alam ni Sofia ang totoo. Alam niya ang mga bulong, ang mga alamat na kumakapit sa San Lazaro tulad ng amag sa mga nabubulok nitong pader. Kilala rin niya si Elias, isang dating kaklase sa universidad. Masyadong maselan, masyadong maingat upang basta na lang mawala ng walang bakas. Ang kanyang sariling karera ay natigil, nabalutan ng mga pangkaraniwang human interest na kwento. Gayunpaman, ang kwento ni Elias ay tila naiiba. Ito ay humuhuni ng isang nakakagambalang enerhiya, isang madilim na magnet na humihila sa kanya. Ginugol niya ang mga linggo sa paghuhukay, paghahabol sa mga malamig na lead, paglilinis sa digital debris ng lumang social media ni Elias, hanggang sa isang anonymous na email ang dumating sa kanyang inbox nung nakaraang linggo. Walang subject, walang sender, tanging isang naka-encrypt na file. Sa loob, isang butil-butil, baluktot na video clip. Ito ay hilaw na footage mula sa San Lazaro. Ang rocking horse na gumagalaw, ang ulo ng manika na umiikot, at pagkatapos isang nakakapanindig balahibong bulong, "Mama, pinit," na sinundan ng isang garalgal, hindi makataong ungol. Ang clip ay biglang natapos, isang itim na screen na sinamahan ng isang mahina, maindayog na pag-awit. Ito ang hindi natapos na gawain ni Elias, isang nakakatakot na paanyaya. Si Sofia
ay hindi mahilig magpantasya. Naniniwala siya sa mga katotohanan, sa ebidensya, sa mapapatunayang katotohanan. Ngunit ang footage, ito ay nagpatumba sa kanya. Ito ay nagmungkahi ng isang bagay na lampas sa rasyonal. Isang bagay na sinauna at masama. Kinumpirma rin ito ang kanyang kutob. Hindi lang basta nawala si Elias, siya ay kinain. Ang una niyang lohikal na hakbang ay ang makipag-ugnayan sa mga pamilya ng nawawalang crew ni Elias. Ang pamilya ni Leo ay hindi kooperatibo, nalulunod sa kalungkutan at pagdududa na nagsasabing siya ay isinumpa at ayaw nilang makialam sa anumang konektado sa masamang lugar na iyon. Ang pamilya ni Maya, gayunpaman, ay iba. Balisa, ngunit kakaibang desperado rin sa mga sagot. Ito ang nagtulak sa kanya kay Isabel Bel Castro. Si Bel ay pinsan ni Maya, isang nursing student na halos hindi pa nagbibinata, na may maliwanag, empatikong mga mata at isang nakakagulat na matatag na espiritu. Sinalubong niya si Sofia sa isang maliit, abalang kafe. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang lumang rosaryo. Salamat sa pagdating mo. Malumanay, ngunit matatag na, sabi ni Bel. Ang pamilya ko, akala nila tumakas lang si Maya o nagkaroon ng breakdown. Pero kilala ko siya. Hindi siya basta na lang aalis, lalo na't hindi magpapaalam sa akin. Tumango si Sofia, inilagay ang clipping ng pahayagan sa mesa. Natagpuan ko ito at pagkatapos, ito. Ipinakita niya kay Bel ang video clip sa kanyang tablet. Pinapanood ang pagkaubos ng kulay sa mukha ng dalagita habang nagsimula ang rocking horse sa kanyang nakakatakot na sayaw. Ito na, bulong ni Bel, nagluluha ang mga mata. Ito ang hinahanap niya. Sinabi niya sa akin na ang ospital ay may mga sikreto, hindi lang multo. Mga sikreto tungkol sa mga eksperimento, tungkol sa mga bagay na hindi dapat mangyari. Kinuha niya ang isang maliit, nakabalat na journal. Ang mga pahina nito ay puno ng pamilyar, masusing sulat kamay ni Maya. Ito ay kanya. Natagpuan ko itong nakatago sa kanyang kwarto pagkatapos siyang mawala. Nagsimula siyang magsulat dito pagkatapos ng San Lazaro trip. Ito ay tungkol sa ospital, kay Dr. Alvero at isang bagay na tinatawag na The Crimson Bloom. Bumibilis ang tibok ng puso ni Sofia. Ang Crimson Bloom? Tumango si Bel, binuklat ang journal. Naniniwala si Maya na ito ay isang lihim na lipunan na nagpapatakbo sa loob ng ospital. Hindi lang sila nanggagamot ng mga pasyente, sila ay nangunguha ng isang bagay, lakas ng buhay, kaluluwa, para sa immortalidad, akala niya. At si Dr. Alvero ang kanilang pinuno. Nanginig ang boses ni Bel. Nagsimula rin siyang makaranas ng mga bagay pagkatapos ng kanilang pagbisita. Isang lamig na hindi umaalis sa kanya. Mga bulong. Sabi niya, tinatawag nila siya pabalik. Ang journal ay isang kayamanan ng impormasyon. Isang pagbaba sa nagiging obsession ni Maya. Idinetalye nito ang pananaliksik sa mga nakalimutang okultong Pilipino, mga hindi kilalang medical na teksto na nagpapahiwatig ng mga proseso ng alchemical,
at maging ang mga simpleng mapa ng ospital na may ilang seksyon na binilugan at minarkahang nakatago o selyado. Isang entry, may petsang ilang araw bago nawala si Maya, ay nakakapangilabot na nabasa. Ang mga bata, sila ay hindi mapakali. Sila ang susi. Nagsisimula na naman ang pag-aani. Kailangan nila ng takot at bagong sisidlan. Alam na ni Sofia na kailangan niyang pumunta sa San Lazaro. Ang lohikal na bahagi niya ay sumisigaw na ito ay kabaliwan, ngunit ang mamamahayag sa kanya na pinamumunuan ng isang umuusbong nakakatakot na pagkaunawa ay alam na ito ang kwento ng kanyang buhay. At si Belle, desperado sa mga sagot tungkol sa kanyang pinsan, ay nagpumilit na sumama. Ang kanilang ikatlong kasama ay si Mang Tonyo, isang retiradong security guard na nagpatrolya sa distrito ng San Lazaro sa loob ng ilang dekada. Siya ay isang taong kakaunti ang salita. Ang kanyang mukha ay isang mapa ng mga guhit na sanhi ng pagtanda. Ang kanyang mga mata ay may tahimik na kalungkutan. Nakita ni na Sofia at Belle siyang nag-aalaga ng isang maliit, malinis na hardin malapit sa perimeter ng inabandonang ospital, isang matinding kaibahan sa pagkabulok sa labas. San Lazaro, ulit ni Mang Tonyo, ang kanyang boses ay paos. Nang banggitin ni Sofia ang paksa, dahan-dahan siyang umiling. Ang lugar na iyan ay hindi para sa mga buhay. Mayroon itong gutom. Pinilit nila siya. Ipinapaliwanag ang kanilang koneksyon kay Elias at Maya na ipinapakita sa kanya ang mga sipi mula sa journal ni Maya. Nang banggitin ni Belle ang The Crimson Bloom at ang sirang kasunduan, halos hindi napansin ang paglaki ng mga mata ni Mang Tonyo. Sa wakas ay bumuntong hininga siya, tumitingin sa nakabitin na istruktura. Ang lola ko, nagtrabaho siya doon, isang nurse, bago ang tigmaan. Sinabi niya sa akin ang mga kwento ng lupa, hindi lang ang ospital. Bago ang ospital, ito ay isang sagradong libingan. Isang makapangyarihang engkanto ang nagbabantay dito. Pagkatapos, dumating ang mga dayuhan. Nagtayo sa ibabaw nito, nilapastangan ito. Nagalit ang engkanto. Sinubukan nilang paglubagin ito sa isang kasunduan, isang pangako ng paggalang. Ngunit sinira ang kasunduan ng mga naghahangad ng kapangyarihan, hindi ng kapayapaan. Sinimulan nilang baluktutin ang enerhiya nito upang gamitin ang esensya nito para sa kanilang sariling madilim na layunin. Tumigil siya, nakatitig sa ospital. Ang ospital ay bagong balat lamang para sa isang lumang kasamaan. Natagpuan ito ni Dr. Alvero. Ginawa niya itong mas malakas, nag-aatubili, at may mabigat na puso. Sumang-ayon si Mang Tonyo, nagabayan sila. Pero papasok tayo at lalabas. Walang ligaw, walang pagtatagal, at huwag tayong gagawa ng ingay. Nakikinig ang gusali. Pinili nila ang isang bagong pasukan, isang bumagsak na bahagi ng isang service tunnel na alam ni Mang Tonyo mula sa kanyang lumang ruta ng patrol. Ang hangin sa loob ay agad na naiiba. Mas mabigat, mas malamig, na pinasukan hindi lamang ng pagkabulok, kundi ng isang pakiramdam
ng sinaunang kasamaan na tila buhay. Ang kanilang mga flashlight, kahit ang malakas na LED beam ni Sofia, ay tila nahihirapan laban sa nakakasakal na kadiliman na nagbato ng mahina, nanginginig na pulse ng liwanag. Habang naglalakad sila sa paikot-ikot, baradong mga koridor ng basement na lumalangit-ngit ang sahig sa bawat tapak, nakakita sila ng mga palatandaan ng kamakailang nakakagambalang aktibidad. Hindi lang pagkasira ng lungsod, kundi mga bakas ng ibang bagay. Maliliit, bagong ginalaw na tumpok ng lupa malapit sa mga sinaunang pundasyon. Mahina, halos hindi nakikitang mantsa sa maruruming dingding, nakahawig ng mga sinaunang hieroglyphics na inilarawan sa journal ni Maya bilang mga simbolo ng The Crimson Bloom. Hindi lang ito isang inabandonang gusali. Bulong ni Sofia, ang kanyang boses ay halos hindi humihinga. Kinagamit ito. Nakahanap sila ng nakatagong pasukan sa likod ng isang huwad na pader sa morgue, isang paghahayag na ibinulong ng journal ni Maya. Bumigat ang hangin sa amoy ng formaldehyde, ngunit pati na rin ang isang bagay na metal at nakakasakal tulad ng stagnant na dugo at nakalimutang takot. Hindi ito ang pangkalahatang pagkabulok ng ospital. Ito ay isang sinasadya, nananatiling amoy. Sa likod ng pader ay isang makitid, madilim na daanan, hindi tulad ng anumang iba pang bahagi ng ospital. Ang mga dingding dito ay makinis, halos pinakintab, at sa halip na gumuhong plaster, nakita nila ang parang itim na basalt, malamig sa paghawak. Ang sinag ng flashlight ni Mang Tonyo ay nagpaliwanag ng mahina, masalimuot na mga ukit sa bato, mga paikot na pattern na tila gumagalaw at nagbabago sa kumukurap na liwanag, na naglalarawan ng mga figura na nakabalat kayo, napapalibutan ng mga malakalansay na anyo at isang sentral na simbolo na kahawig ng lotus, ngunit may matatalas, matutulis na tinik. Ang simbolo ng The Crimson Bloom. Ito na, huminga si Belle, ang kanyang mga daliri ay nagalaw sa malamig na bato. Ito ang hinahanap ni Maya. Dinala sila ng daanan sa isang malawak, silid sa ilalim ng lupa na kapansin-pansin na napreserba. Malinaw na ito ang lihim na laboratorio ni Dr. Alvero, ang puso ng operasyon ng Crimson Bloom. Ang hangin dito ay kakaibang tahimik, walang alikabok at pagkabulok na bumabagabag sa mga itaas na palapag. Kinakalawang na mga instrumento ang nakakalat sa mahaba, batong mga mesa, ngunit ang mga ito ay hindi tulad ng karaniwang mga kagamitang medical. Mayroong mga masalimuot na kagamitan sa salamin, mga kawad na tanso at mga kakaiba, sinaunang aparato na kahawig ng mga electric chair, ngunit may maraming masalimuot na harness. Sa isang mesa, nakita ni Sofia ang isang koleksyon ng mga nakabigkis na journal, malinaw na kay Alvero. Habang binubuksan ni Sofia ang unang journal, isang ginaw ang humihip sa silid na nagdulot upang lumabo ang nag-iisang kumukurap na lampara na dala nila. Isang mahina, maindayog na pagkaluskos ang nagsimula, malumanay sa simula. Pagkatapos ay bumibilis ang intensity.
ang tunog ng rocking horse. Ngunit hindi ito nanggagaling sa itaas. Ito ay nanggagaling sa lahat ng dako na umaling-aungaw sa malawak na espasyo. Isang nakakatakot na oyaye. Mamahama, init. Isang bulong ng bata, napakalapit, ang huminga ng direkta sa tainga ni Belle. Si Belle ay huminga, natumba pabalik, ang kanyang kamay ay lumipad sa kanyang bibig. Agad na hinawakan ni Mang Tonyo si Belle. Ang kanyang mukha ay maputla. Nandito sila. Alam nilang nandito tayo. Kinuha niya ang isang maliit, masalimuot na inukit na kahoy na anting-anting mula sa ilalim ng kanyang kamiseta. Mahigpit itong hinawakan. Ito ay para sa proteksyon mula sa engkanto at kung ano ang binago nila rito. Si Sofia, nanginginig ang mga kamay, ay binuklat ang mga journal ni Alvero. Ang sulat ay maselan, siyentipiko, ngunit lubos na nakakatakot. Idinetalya nito ang mga eksperimento, hindi sa pisikal na katawan, kundi sa mahahalagang esensya, ang espiritual na nalalabi ng mga pasyente na namamatay. Nagsalita siya tungkol sa pagkuha ng takot, kawalan ng pag-asa at ang kagustuhang mabuhay mula sa mga individual na ginagamit ito bilang pinagmulan ng enerhiya. Ang pag-aani ay isang proseso, yung pagpapalabas ng mga emosyong ito, pagpapino sa mga ito upang maging isang makapangyarihan, madilim na enerhiya para sa mga miyembro ng The Crimson Bloom. Ang mga bata sa cholera ward ay particular na makapangyarihan. Ang kanilang dalisay, matinding pagdurusa ay nagbibigay ng pinakakonsektadong esensya. Ang lunas sa kolera ay kasinungalingan. Ito ay isang panakip para sa pagkuha ng mga bagong paksa. Isang entry ang nagdetalye ng kapalaran ng crew ni Elias. Isinulat ni Alvero ang tungkol sa matinding takot ni Elias. Ang matigas na lohika ni Leo na handang basagin. At ang hindi matukoy na pagkausyoso ni Maya. Isang perpektong sisidlan para sa pag-unawa at sa gayon pagkontrol. Inilarawan niya sila bilang regalo mula sa ospital na nahila ng kanyang nananatiling gutom. Isang malamig, klinikal na paglalarawan ng kanilang pagpapahirap at kalaunan na asimilasyon. Ang kanilang mga enerhiya ay idinagdag sa madilim na baterya ng ospital. Bigla, isang mahinang ungol ang umaling-aungaw sa silid na sinundan ng isang basa, nakakasuka na tunog ng pagbagsak. Umikot sila, hinahampas ng flashlight ang silid. Sa malayong sulok, bahagyang natatakpan ng mga anino ay isang figura. Ito ay isang lalaki, payat at buto-buto. Ang kanyang balat ay nakaunat. Nang mahigpit sa kanyang mga buto, ang kanyang mga mata ay malaki at walang laman. Nakasuot siya ng punit-punit na bahiran na damit na mukhang nakakagambala na pamilyar. Elias, bulong ni Sofia, basag ang boses. Ang figura ay dahan-dahang lumingon. Ang ulo nito ay bumaba sa isang tabi. Isang manipis, garalgal na pagkaluskos ang lumabas sa kanyang mga labi. Si Elias ito, ngunit baluktot, sirang-sira. Isang anino lamang na ginagalaw ng ibang bagay. Ang kanyang mukha ay baluktot sa isang tahimik na ungol. Ang kanyang mga mata
ay sumasalamin sa isang sinauna, malalim na paghihirap. Sinubukan niyang magsalita, ngunit ang mga nalabasan lang ay mga pigil, garalgal na tunog. Ang kanyang kamay, imposibleng manipis, ay dahan-dahang bumaba. Itinuturo ang isang nanginginig na daliri kay Sofia. Hindi na siya si Elias. Humarap si Mang Tonyo na mas hinila pa si Belle. Siya ay isang sisidlan lamang, isa sa mga ani. Habang ang katawan ni Elias ay nagsisimulang kumislap, halos maglaho sa mga gilid, isang mas malalim, mas tumutunog na boses ang pumuno sa silid, malamig at walang damdamin, ngunit puno ng sinaunang kapangyarihan. Ginalaw mo ang siklo, hinanap mo ang katotohanan, at ngayon ang katotohanan ang naghahanap sa iyo. Ang boses ay tila nagmumula sa mismong mga pader ng basalt mula sa kailaliman ng lupa mismo. Ito si Dr. Alvaro, hindi isang multo, kundi isang kamalayan na sumama sa ospital sa mismong lupang kinatatayuan nito. Siya ang masamang pagbabago ng engkanto na baluktot ng mga ritual ng Crimson Bloom. Si Sofia ay mahigpit na humawak sa journal ni Alvaro. Mabilis na tumatakbo ang kanyang isip. Ang bulong na init ay hindi lamang isang pakiusap ng bata. Ito ay isang pang-akit, isang tawag. At ang rocking horse ay isang bitag. Ang ospital ay hindi lamang pinagmumultuhan. Ito ay isang may kakayahang mag-isip, mapanirang nilalang na gumagamit ng kasaysayan nito ng pagdurusa upang akitin ang mga bagong biktima, mga bagong ani. Isang malakas, nakakabingi na sigaw ang pumunit sa hangin at bigla ang silid ay nalubog sa ganap na kadiliman habang namamatay ang kanilang mga flashlight. Narinig ni Sofia ang paghinga ni Belle at pagkatapos ay isang mahinang pagbagsak. Belle! Sigaw niya, nagmamadaling sindihan muli ang kanyang flashlight, nanginginig ang kanyang mga kamay. Nang bumalik ang liwanag, wala na si Belle. Sa kanyang lugar, isang malaki, madilim na anino ang tila humiwalay sa dingding na nagiging isang kakaiba, may pakpak na figura. Imposibleng payat ito, ang mga bahagi ng katawan nito ay mahaba at payat. Ang mukha nito ay isang baluktot na parodya ng mga katangian ng tao. Ito ay isang manananggal, hindi lamang isang tradisyonal na vampira ng Pilipino, kundi isang tiwali, armadong bersyon, isang likha ng mga baluktot na eksperimento ni Alvaro na dinisenyo upang magnakaw ng buhay na esensya. Ang mga mata nito, kumikinang sa isang masamang pulang liwanag, ay nakatitig kay Sofia. Umungol si Mang Tonyo, sumugod pa sulong, nakakagulat na maliksi sa kanyang edad. Naghagis siya ng isang dakok ng tila dinurog na damo at asin sa nilalang habang nagbubulungan ng mga sinaunang orasyon. Ang manananggal ay sumitsit, umatras ng bahagya na nagbigay kay Sofia ng mahalagang ilang segundo. Ang daanan, sigaw ni Mang Tonyo. Itinutulak si Sofia patungo sa makitid na butas na pinasukan nila. Umalis, ngayon. Hindi nag-atubili si Sofia.
Gumapang siya sa masikip na daanan. Ang kanyang puso ay bumubulwak sa kanyang mga tadyang. Ang amoy ng dugo at pagkabulok ay pumupuno sa kanyang mga butas ng ilong. Sumugod siya palabas sa morgue. Sumisigaw ang adrenaline sa kanyang mga ugat. Ang itaas na palapag ng ospital ay nabuhay ngayon na may mababa, kolektibong ungol, isang simponya ng pagdurusa na tila yayanig sa mismong pundasyon ng gusali. Ang hangin ay makapal sa mga bulong. "Mama, init. Sumama ka na." Sa pagkakataong ito, mas malakas ang mga bulong, mas marami, isang desperadong koro ng mga bata na tumatawag sa kanya. Tumakbo siya ng bulag sa mga paikot-ikot na koridor, sa mga silid ng pasyente, sa operating theater kung saan sumunog ang kandila. Ang bawat anino ay tila nagiging isa, ang bawat pagkaluskos ng mga sahig ay tila mga yapak sa likuran niya. Naramdaman niyang inaabot siya ng ospital. Ang malamig na mga galamay nito ay naghahanap upang bitagin siya, upang idagdag siya sa kanyang nakakatakot na koleksyon. Narinig niya ang malinaw, nakakasuka na paglipad ng malalaking pakpak malapit sa likuran niya. Ang manananggal ay hinahabol pa rin siya. Sumugod siya palabas ng pintuan patungo sa gabi. Ang van ay naroon pa rin, isang tanglaw ng pag-asa. Kinapa niya ang mga susi, nanginginig ang kanyang mga kamay, kaya halos hindi niya maipasok ang mga ito sa ignition. Umugong ang makina sa unang subok, isang maliit na himala. Ibinato niya ang van paatras, kumakaluskos ang mga gulong at humarurot palayo. Hindi naglakas loob na lumingon. Ngunit habang nagmamaneho siya, naramdaman niya ito. Isang lamig na bumalot sa kanyang mga buto. Isang lamig na tumangging umalis. At sa katahimikan ng van, isang mahina, maindayog na pagkaluskos tulad ng rocking horse. At pagkatapos, isang bulong ng bata sa tabi lang niya, malumanay at pilit. "Mama, init, sumama ka na." Nakatakas siya mula sa San Lazaro, ngunit hindi sa anino nito. Nasa kanya ang mga journal, ang footage, ang patunay ng hindi masabi na mga eksperimento ni Dr. Alvero at ang madilim na kasunduan ng Crimson Bloom. Nasa kanya ang nakakatakot na kaalaman kung ano talaga ang ospital. Isang buhay na nilalang na kumakain ng pagdurusa, na walang katapusang nag-aani ng mga kaluluwa. Ngunit ano ang magagawa niya rito? Sino ang maniniwala sa kanya? Alam niya ang katotohanan, ngunit ang katotohanan ay isang pasanin, isang sakit. Sinundan siya ng mga bulong sa kanyang tahanan. Umaling-aungaw ang mga ito sa kanyang tahimik na apartment. Lumubog sa kanyang mga panaginip at binulungan ang kanyang pangalan kapag mag-isa siya. Nakita niya ang kanyang sarili na nakatitig sa mga blanko na dingding, nagtataka kung nakikita niya ba ang mga anino na wala naman doon, kung unti-unting lumalalim ang lamig nang hindi maiiwasan. Hindi niya kailanman inilathala ang kwento. Ang bigat ng katotohanan ay masyadong malaki, masyadong nakakatakot. Naging reclusive siya, pinagmumultuhan ng alaala ng mga walang buhay na mata ni Elias
ang desperadong pakiusap ni Bel at ang matapang na sakripisyo ni Mang Tonyo. Ang kaalaman ay kumakain sa kanya, kinakain siya. Alam niya na hindi siya pinalaya ng ospital. Pinayagan lamang niya itong umalis. Alam na may dala siya ng isang bahagi nito, isang bahagi ng gutom nito sa loob niya. At marahil, kapag ang kanyang sariling takot at kawalan ng pag-asa ay lumaki, siya rin ay makakatanggap ng huling paanyaya. Ang bulong na mama, init, hindi na isang pakiusap, kundi isang nakakapanindig, balahibong pangako ng pagbabalik. Nagpapatuloy ang siklo ng San Lazaro, walang katapusang nag-aani habang buhay na nagbubuklod sa mga naglakas loob na makinig sa sinauna, masamang tawag nito.